Hello mga kapalaboy, welcome back to my YouTube video. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung specs at yung promo natin para dito sa 2024 Mitsubishi L300 Exceed Dual Aircon. Tara, samahan nyo ako at please don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel para updated kayo sa mga promo at other Mitsubishi units na parating sa atin. So guys, umpisa natin dito sa harapan ng L300. Kung napapansin nyo guys, ganun pa rin. Naka halogen headlamps pa rin siya. Tapos yung kanyang radiator grill po, ano na po siya, naka horizontal chrome grill. Siyempre, hindi mawawala yung steel bumper natin. Guys, yung L300 natin, equipped na po siya ng 10-inch ventilated disc brakes sa harapan. Tapos sa likuran naman po niya, yung braking system sa likod, naka 10-inch leading and trailing drum brakes naman. Yung suspension pala ng L300 natin sa harapan, naka independent wishbone and coil spring. Sa likod naman po, semi-elliptic lip spring naman or nakamuelya siya. Siyempre, yung L300 natin, naka-design para sa kargahan. Yung maximum payload na pwede natin ikarga dito, ay nasa 1,215 kilograms. Yung N300 natin, yung overall length po niya, 4,260 mm. Tapos yung overall width po, nasa 1,695 mm. Then, yung overall height po ng L300 natin, ano na po siya? 1,895. Mas mataas po siya ng 100 mm kaysa po sa previous Euro 2 compliant natin na L300. So guys, meron pala tayong special guest ngayon. Itong hawak ko ng millimetro. Kasi po gagamitin natin siya para ma-actual natin na masukat yung mga kailangan natin isukatin sa kanya. So, umpisa natin dito sa gilid. Yung gilid po kasi niya or yung wheel, yung gap between the wheel sa dito sa wheel well po, ano lang po siya, nasa 200 mm po or 20 cm. So, mas mataas po siya kaysa doon sa previous model natin. Pwede natin po idaan sa mga matatarik na kalsada. At syempre, hindi yung siya sasayang basta-basta kung meron tayong bitbit na mga mabibigat. Sukatin naman natin yung likod na gulong ng L300. So guys, dito naman sa likod, yung ano po niya, yung kanyang sukat naman, nasa 180 mm po. 100 natin. Equipped na po siya ng 2.2 liter na 4-in-line diesel engine na Euro 4 compliant. Ang ibig sabihin po nito, guys, napakalinis po ng combustion na nilalabas ng ating makina. At syempre, iwas na rin ito sa huli sa mga ASBO or mga anti-smoke belching unit sa mga local government po. Mga kapalaboy, nandito tayo ngayon sa loob ng L300. Syempre, nakaupo ko dito sa driver side or sa driver seat. At ngayon, napapansin nyo yung kanyang steering wheel. Ganito po yung forma. At yung kanyang cambio naman po, dito nakalagay sa steering wheel din. Then, yung kanyang control sa ilaw or yung switch, ito naman po, nandito lang. Tapos, meron din po siyang control po or switch para naman dito sa wiper. At guys, yung kanyang handbrake, ito po, hinahatak po siya para gumana po yung handbrake niya. Kung napapansin nyo, yung kanyang steering wheel pala, ano na ho to, more than 3 decades or 4 decades na ho natin ginagamit. So kung napapansin nyo, napaka-komportable. Sakang taba ko, yung tiyan ko malaki, hindi naman bumabangga dito sa steering wheel. Saka yung view sa harap, pakita lang po. Yung view naman yan sa harap, kitang-kita natin yung buong paligid natin, harap, saka yung sa kabilang gilid, magkabilang gilid. Yung side mirror po niya, naka-design naman na sakto para makita ho natin yung view sa likod at yung sa gilid din po. So guys, magbibigay ako ng freebie dito, dashcam, mapakash, bank PO, or in-house for bank financing transaction. 300 natin,
yung aircon switch po niya, ito lang. Ito lang po. Tapos yung para naman sa thermostat, etong maliit na knob na to. Then, kung napapansin nyo, walang knob itong mga controls na to. Kasi napaka-basic lang unang function ng aircon natin. Parang sa blower lang, or fan speed, tapos thermostat. Yun lang naman yung ano nito. Saka yung ano natin, head unit, guys. Ano siya? USB or radio po, yung pwede natin inano dito. I-play. USB audio lang po pala yung pwede natin i-play dito. Saka pwede po tayo magsaksak ng SD card para makinig sa music. Para sa kaalaman ng lahat, yung likuran po ng L300 natin or nung cab ng L300, bukas po siya. Wala po siyang cover. Kung magtatanong din po kayo kung sisingaw ba yung lamig dito, hindi po siya sisingaw basta-basta. Unless mabutas po yung kanyang weather strip dito sa likod. Kasi may rubber po siya dito na nagko-connect sa cab saka sa body po nung L300. Palaboy, tara samahan nyo ako at puntahan natin yung likod ng L300. Nandito po tayo ngayon sa loob ng L300 FB body. Ngayon, naglagay po ako ng metro para makita natin yung actual na sukat ng kanyang haba. Yung kanyang haba po ay nasa 8.5 feet. Guys, yung height naman po nito sa loob ay 4.45 feet naman po. Then, yung haba niya, yung lapad niya, isusukatin ko lang po siya mula dito sa sa wall ng body natin saka dito sa kabilang wall naman niya. Yung sukat naman po niya ay 5.15 feet. So meaning malaki ho yung may kakarga natin dito. Syempre guys, hindi mawawala yung promo natin dito under bank financing transaction. Magbibigay ako ng 3 option regarding sa down payment niya. Option 1, kapag naaprubahan po sa RCBC at Security Bank, 26,000 po yung down payment. Option 2, kapag BDO approval naman, 28,000. Option 3, kapag other bank approval yung makuha natin, 54,000. Palaboy, magbibigay ako sa inyo ng exclusive freebies under bank financing transaction. Una, magbibigay ako dito ng keyless entry with alarm. Tapos dashcam, rain visor, 2 umbrella, saka 2 keychain. Siyempre mga kapalaboy, hindi mawawala yung mga standard freebies nito. Meron tayo ditong tint, matting, basic tools, saka early warning device. At meron na rin siyang kasamang factory rust proofing. And mga kapalaboy, kung meron nyo kayong questions or inquiries regarding sa Mitsubishi L300 natin o di kaya sa other Mitsubishi units, please don't hesitate to call me at my number indicated dito sa screen or i-message nyo po ako sa aking social media accounts na nakalagay naman dito sa link sa description po. At syempre, mga kapalaboy, please don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel. At sana, kayo naman yung maging next Mitsubishi client namin. Bye!